Sorry, attorney ha, kung naiisip ng mga kapanood nito, it's because of the money ba? Di ba? Galit na galit ka pero tumayo kang abogado. Para conflict, di po ba? Vice Penal Code is concerned for injustice. So update pa rin tayo dito sa Russian vlogger, no? Na ang loko, ng insulto, ng asar, ng interrupt, no? Ng buhay ng mga Pilipino nung sa kanyang mga vlogs, no? Si Vitaly na Soromsky, I don't know kung anong apelyido meron siya. Basta Vitaly, no? Dito sa content na to, maririnig natin yung paliwanag ng abogado niya. May abogado siya, Pilipino rin, na kung saan sinasabing nagbagong buhay na at nagbabasa na ng Biblia. Katoliko pala to. Katoliko pala tong tao. At nagpapakita ng kanyang pagsisisi sa kanyang mga katarantaduhang ginawa sa ating mga kababayan. Okay? So, yun po yung isi-share ko sa inyo sa content ko na to. And kung bago po kayo sa aking channel, please don't forget to like, share, and subscribe na rin po and pakihit ang notification bell para maging aware kayo sa aking mga upcoming content. Alright? So, ito nga po yung gusto kong i-share sa inyo na interview dito sa attorney ni Vitaly. Ano pong designation nyo or participation dito sa case ni Vitaly? Go ahead po, ma'am. Alright, I'm attorney Lady Darren Arcega of the Darren Arcega Law Firm, and we are handling 6 cases, which has just been filed before the Regional Trial Court of Taguig City. Okay po. So far po, ma'am, an overview po. Kumusta po si Sir Vitaly po ngayon? When was the last time you saw him? How is he? He is better now. I saw him just last week. I think I saw him late last week. He's better now. I'm saying better because he was not really good before. He's in a very bad place, emotionally, psychologically. Of course, alam mo naman it's a detention facility in the Bureau of Immigration. But of course, it's still kind of a jail that is meant to somehow punish detainees. So he was really not doing well before. Yan. So yung mga unang araw niya, naramdaman niya na kung anong merong kulungan ng Pilipinas. No, pero nasa immigration siya, Bureau of Immigration sa nakakulong, medyo mas okay pa yon, no? Hindi pa yung katulad nung kung mga nasa city jail, nasa Muntinlupa na siya, baka isang araw, 2 araw pa lang, masiraan na siya ng ulo. No? So actually, nasa Bureau of Immigration siya nakakulong, kaya kung tutuusin, mas maganda pa yon. Pero yun na yung sinabi ng ng attorney niya, no? Si Attorney Baby Arcega. No, yan yung tumatayong counsel niya. Na nung tinanong kamusta na raw si Vitaly, ayun. In bad shape nung mga unang araw. Ngayon medyo naka-recover na siguro. Siguro unti-unti niya nang natatanggap yung kalalabasan niya doon. So kaya nag-okay na, no? Visit ako one time before he was able to say hi. He just started crying and couldn't stop crying. So, as counsel, I know there's an emotional. Marunong palang umiyak to pero kita niyo yung asal niya, no? Kung babalikan niyo yung mga videong in-upload ko rin, nakikita niyo kung gaano siya ka-arrogante, kung ano niya pinaglalaruan yung mga Pilipinong kino-content niya, no? Pati yung matanda, no? Doon sa BGC na talagang minura niya pa kung ano-ano pang sinabi niya. So, ngayon, marunong palang umiyak tong kumag na to. Mukhang yan yung latest picture niya. Yan, yung nakikita nyo ngayon. Alam mo, tutoy na tutoy ang demonyo. Pero, naku po, kung makikita nyo talaga yung video niya, kung paano niya ginawang katawa-tawa yung mga kababayan natin, mabubwisit kayo sa taong to. Kaya panoorin nyo kung gusto nyo pong makita kung ano yung sinasabi ko. Panoorin nyo po yung content na yan. No? Yung upload ko na yan with regard sa mga ginawang kalokohan itong kupal na to. Pero of course, wala akong nagawa but just to cry with him, pray with him. He's now better kasi he found his faith. Nagbabasa na siya ng Bible. Nagbabasa na siya ng Bible. Saan kayo? Totoo kaya yan, attorney, nagbabasa siya ng Bible? Natatanong ko lang kasi hindi ko alam na Katoliko rin pala to kasi kung or I don't know what
religion si Has kasi kung Bible ang pinagbasa, pwede namang may Bible na iba, no? So, naging relihiyoso pala. Naging relihiyoso bigla ang walang hiya. Eh, karamihan naman nakasama niya doon sa mga nakakulong sa Bureau of Immigration, puro mga foreigner din naman ata, di ba? I'm not too sure kasi Bureau of Immigration yun eh. Hiwalay yun eh. I brought him for devotion, daily devotion, and he's doing better. And he's just hoping that when the time comes, may encourage an opportunity to ask for the forgiveness of the people he offended and also of the Filipino people. And talagang Alam niyo, yan yung problema ngayon. Likas kasi sa ating mga Pilipino yung mapagpatawad. So if ever given a chance na humingi siya ng sorry at patawarin siya, sana wag mangyari. No, personally, sana wag siyang patawarin. No? Sentensyahan talaga siya. Para hindi siya pamarisan ng iba pang mga foreigner. Although wala namang ibang foreigner na gumawa niyan dito sa atin, no? Na mga nagbablog dito sa Pilipinas. And mostly, mga friendly nga sila. Hindi lang naman siya yung first Russian vlogger na pumunta ng Pilipinas at nag-content dito, di ba? Kahit yung iba, may mga joke time din yung kanila or prank. Pero hindi katulad ng ginagawa niya na minumura niya pa. Di ba? So, dapat talaga kung sino man yung mga naagrabyado nito, no? Eh, huwag niyong patawarin. Hayaan niyo siyang masentensyahan at kung gaano yung maximum, no? Na kailangang ibigay sa kanyang penalty para sa katarantaduhan niya. Eh, mangyari yun. May bigay sa kanya. ng tao. Like, I didn't want to take a case because I was also very mad about what he did. But, we are a Christian nation. We believe in forgiveness, and I hope that Attorney, na sumama rin yung loob mo. Pero bakit kinuha ninyo yung case niya, di ba? Oo, sabihin na natin trabaho niyo yan. Pero, di ba, hindi naman sa minamaliit ko itong attorney na to, eh, some decency naman sana sa constitution natin at sa bansa natin. Di ba? Nagmumukha na nga tayong tanga sa ibang bansa. Ngayon, dadagdagan pa natin ito na pagtatayuan nyo pa na maging counsel siya, no? Well, although sabi ko nga, ano nyo yan eh, trabaho nyo yan. Kaya lang, hayaan yung bansa niya yung magpadala ng attorney, no? Hindi kayo dapat yung maging lead counsel, no? Siguro, mga alalay lang kayo nung kukunin nila talagang counsel na kalahi niya, di ba? Yun lang naman po ang punto ko doon, no, attorney. Wala namang ano sa akin doon na kaya lang kasi, yung ultimo nga si John Vic nagsasabi, di ba? Na kayo mismo nanunuhol doon sa mga taong nagsampa ng kaso sa kanya. Di po ba? tayo doon because this guy is really a changed guy and she wants to seek forgiveness. Opo. Ngayon po kasi ay nag-release po ng statement yung DILG, no? And it was stated in the statement, attorney, about the letter that he sent to our officials pleading that we drop the case. Pero yun nga po sabi nila, ipupush through pa rin po nila. Ngayon po na desidido po sila ngayon. Kumusta po ang preparation po natin for the case, attorney? Oh, yun. The letter, I think they tried to send that. They sent that Modern Vitality before I was their counsel. And nabasa ko naman siya. It's the focus naman, I just hope to clarify, the focus is not really about dropping the cases. It was about forgiveness. So hindi naman yun, ayun na namang legal aspect yung kaso. That's my job. That's my job. Pero sa letter, it was more on a plea for forgiveness. So yung about the cases that are about to start, ang ano pa lang naman doon, the preparation is mainly for the prosecution because prosecution goes ahead of the defense. But I'm hoping to be able to show during the first few days of trial that everything that he did wrong was done in just wala siyang criminal intent. It was tasteless jokes, pranks, yung violation kasi ng revised penal code, most violations there would require that there's criminal intent. At wala po talaga siyang intention na criminal when he did those tasteless jokes. No, wala nga criminal intent. Diba? Pero yung pang-iinsulto po, paano yun? Paano po yung mismong dito sa bansa natin ginawa ng isang foreigner, yung pambabastos, no? Yung ginawa niyang pambabastos sa host country. Di ba? Bisita ka lang, tapos babastusin mo yung lugar na pinuntahan mo. Yes, wala nga criminal intent doon, pero yung pang-iinsulto, yung paglabag sa mga batas natin. Di ba? Ano-ano yung mga nilabag niya? Kung dyan sa BGC, di ba? May mga nalabag na siya. Yung karapatan ng mga taong yun. Pang-iinsulto niya. Yung reckless driving niya doon sa motor na nasagasaan niya yung paa. Yung
pananakot niya doon sa binatilyo para ibigay sa kanya yung motor. Paano po yun? Di po ba? Huwag niyo lang po sana tignan doon sa aspeto ng criminal offense or may criminal na dahilan para lang siya ay maabsuelto. Di po ba? It's not really about whether malala yung ginawa niya. Malala talaga, nakakainis. I want to tell you sa mga kapwa ko kayo Pilipino na kahit ako galit na galit, but as far as violation of their Galit na galit ka pero pumayag kang maging abogado niya, attorney. Ano po to? Sorry, attorney ha, kung naiisip ng mga kapanood nito, it's because of the money ba? Di ba? Galit na galit ka pero tumayo kang abogado. Parang conflict, di po ba? Vice Penal Code is concerned for unjust fixation. We just hope to show during trial na wala talagang criminal intent si Vitaly. And if the opportunity comes for him to meet the complainants also, then at least mapagbigyan ng korte, at least makahingi siya doon ng tawad for offending them. But again, as to the criminal aspect, we hope that the court... Wala, para sa akin, no? Hindi siya dapat mapatawad. Dapat matuloy yung sentensya sa kanya at huwag siyang bigyan ng bail. No? Yung totoo lang po tayo. Kasi grabe yung pambabastos niyang ginawa. Kaya inuulit-ulit ko po sa inyo para malaman ninyo kung bakit ganito po yung feelings ko. Dahil dyan po sa video ko na yan, makapapanood nyo po yung ilan pa outside BGC na mga ginawa niya. No? Kung paano niya talagang pinaglaruan yung mga Pilipino natin. Mga Pilipino nating kababayan. So kaya para sa akin, hindi siya dapat patawarin, ibigay yung maximum sentence para sa kanya at huwag siyang hayaang makapagpiyansa. So kayo po, ano ba po sa loobin ninyo? Papareho po ba tayo? O sa tingin nyo, pagbigyan yung tao? So yun lang po at maraming salamat.